Welcome to Tara Podcast. This is Jamie. And this is John. So pag-uusapan natin travel and real adulting podcast, kaya nga Tara Podcast. And nasa galaan na ba tayo paglabas nito? Yes. Nasa Japan na naman. Yeah. Pag napapalood nyo to, ibig sabihin nasa Japan kami, kaya follow our socials para makita nyo rin yung mga cherry blossoms kasi cherry blossom season ngayon. Nasa Fukuoka kami right now. Yeah. Kung nasa Fukuoka ka, kita tayo. Oo, baka magkasalubong pa tayo dyan. Oo nga. Napakadalas na. Alam mo, sabi ng mga friends ko, minsan may mga marireceive na akong chat. Nasaan ka na naman? Ganon. Nagtatanong na sila. Kasi feeling nila wala na naman ako sa Pilipinas or wala na naman ako sa pamamahay, which is most of the time tama. Kasi pakikita nila sa stories. Nasaan ka? Kailan na naman uwi mo? Mga friends ko sila, yung mga friends ko nung high school na hanggang ngayon friends ko pa rin. Sila yung pinaka-laging nagtataka. Asan ako? Kasi lagi nila nakikita ang post natin. Pero yung iba doon, late post naman. Ngayon nakakatawa eh. Kasi may mga nagko-comment din o nagme-message sa akin. Nakauwi ka na ba? Hindi nila alam, matagal na ako nakauwi at bumalik na. Panibagong gala na pala yun. Ganon. Hindi kasi kami nagpo-post real time. Kung magpo-post man ng real time, walang exact location kung nasan tayo. Yeah, at saka ikaw nagde-daily update ka eh. Pero nakaalis na ako doon tuwing ipo-post ko yun. Ano lang siya, for safety? Parang real time na rin yun ng kaunti. Kumbaga, alam nila na nasa Fukuoka. Parang tayo ngayon, alam nila nasa Fukuoka, Japan. Pero hindi yung exact hotel o hindi yung exact place na, for example, magla-live kami at sasabihin, guys, dito kami ngayon sa Oishi Park. Oishi Park ba tawag doon? Hindi yun super super live or super real time. Siguro nga yun, mga after 1 hour nang nakaalis na kami doon, tsaka namin ipopost or i-reveal kung ano yung exact spot na yun para mapuntahan din ng mga gustong pumunta doon. Lalo na yung ngayon, kasi cherry blossom season. So, dapat real time, almost real time ka mag-post para yung mga makakapanood is mapuntahan din nila live. Pati yung kunyari full bloom na. Para maabutan nila. Kasi kung ipopost mo yun 1 week from that day, baka nag-fall na yung leaves, wala na yung petals, ganun. Tsaka yung daily update mo, lalo yung cherry blossom. Actually, last year ginawa ko rin yan, parang daily update ng mga cherry blossom. Ginagawa kasing reference yan. Madaming gusto nun. Ng mga pupunta doon. Usually kasi, ang hirap kasi timingan talaga ng cherry blossoms. At saka halos yung news, mahirap mag-research sa news. So kung meron kang fina-follow katulad namin, follow nyo na kami kasi mag-update nga kami. Meron kang fina-follow sa social media na content creator na nandun naman, alam mong nag-update siya, mas makakatulong talaga. Tas yung sasabihin niya na rin naman kung nasan yung spot na yon, ganyan, anong date to pinost or anong date to shinot itong videos na to, mas helpful for them. Yeah, at ayun nga, maliban doon sa daily updates ng mga cherry blossom na yan, o minsan autumn foliage, minsan mga winter, yung mga snow. So nagpo-post din tayo ng mga tips and tricks and budget and itinerary. Kaya pag pinalo nyo kami, pinalo no? Pinalo. Sakit pag yun. Pinalo nyo kami, ayun and mga fellow travel content creators din, magkakaroon din kayo ng ng mga preparation ba? Sa susunod na trip nyo via sa mga tips and hacks or tricks na matututunan nyo sa amin. And speaking, yun ang pag-usapan natin ngayon. Ano yung mga may re-recommend mong mga budget travel hacks? Kasi to be honest guys, nag-umpisa kami sa travel as a budget travelers talaga. Ngayon medyo mid. Medyo mid na tayo ngayon eh. Naka-LL na. Naka-LL na po. Hindi naman. Kasi may limitation din talaga yung pagiging budget traveler eh. When you say may limitation, for example mo lang dyan yung, kunyari, best example yung hotel. Sobrang mura natin mag-hotel before. Yun nga. Medyo hotel, mid na. Pati yung mga pupuntang lugar. Yan. Medyo, kaya nagiging mid na yung gastusan natin eh. Pero dati talaga, budget traveler tayo. Lalo na sa locals, no? Mga backpack. Yeah. Hindi nga tayo nagla-luggage nun eh. Oo nga, no? Wala tayong luggage nun. Backpack talaga tayo. Kumbaga, ikaw pa yung nagbubook,
Na, mas budget ako sa'yo eh. Ngayon kasi ikaw na nagbubook nung nakaka-LL na tayo. Yeah. nung umpisa natin nagta-travel, ako yung nagbubook nun. Yeah. Super tipid pa. So, mas ako yung marunong maghanap talaga ng mga pinakamura. Ikaw talaga. So, yun nga. Kaya nga, ikaw po ang magbibigay ng budget travel hacks and tips sa kanila kasi ako magastos na tao. Ikaw yung mas magastos sa atin. So, marami kaming siguro, if you watch our socials, makikita nyo naman doon, may per post, may makukuha yung isang tip. Pero itong podcast episode na to, i-curate natin lahat ng naisip kong tips or ikaw, magdagdag ka rin ng mga budget travel tips or hacks na based on experience natin. Oo, experience lang syempre. Ginawa before or iba dito ginagawa pa rin talaga natin ngayon para hindi naman sobrang mahal ng gastos kapag magta-travel. Yun nga guys sa totoo lang, hindi naman kailangan maging sobrang gastos mag-travel para mag-enjoy eh. Yeah, even though sabi nga namin nakaka-LL na ngayon than before ng kung paano kayo mag-travel nung nag-uumpisa pa lang, pa rin tayo, mas nagli-lean towards saan makakatipid. Ganun tayo. Hindi porket may extra money ako ngayon, dapat lahat yun, gastusin ko, mahalan ko na yung ganito lahat. Kung may choice naman or may option naman for a cheaper option na hindi naman mako-compromise yung travel, dun pa rin tayo. Yeah, syempre. Diba? So, with that being said, mayroon akong listahan. Wow, sige. Hindi pa ito napopost sa TikTok laging nasa draft ko lang. Kasi luma na yung mga pictures. Anyway, ito, napaka-easy ng number 1 ko na nilagay na travel tips. Bawal ang impulsive trip. As much as possible. Kasi, tinamaan ka kasi, meron kang isang impulsive trip. Dahil birthday mo, pinagbigyan kita nun. Ang mahal ng ticket. Yeah. 27, di ko makalimutan. 27,000. Round trip tayong dalawa. No? Tapos, mahal na yun sa amin. Hindi lang yun. Yung hotel, hindi man siya ganun kamahal actually. But, hindi siya ganong kagandang location. Na-compromise na yung na-compromise location. Kasi nga biglaan. So talagang, syempre nakita ko ang mahal ng plane. So medyo bababaan ko yung hotel to compromise that. So medyo na-compromise yung, hindi ko sabing pangit yung trip. Kumbaga hindi siya yung usual na magandang trip for me. Kumbaga, location-wise kasi nung hotel, hindi masyado yun yung bet namin. Actually, yung mismong buong trip. Talaga? Siya yung pinaka-list sa akin sa lahat ng Japan trip natin. Yung impulsive. For context guys, Kyoto yun. Impulsive trip siya, kami. Dahil sa kanya, sa Kyoto. Tamo, dahil sa impulsive trip na yun, siya pa yung least favorite na Japan trip natin. Bukod sa naging mas mahal pa siya, yun. May pwedeng mga mangyaring ganon. So, paano maiiwasan yung impulsive trips? Mag-book ahead of time. Syempre, mag-abang kayo ng seat sale. Kaya ko nasabi yung 27,000 pesos na round trip ticket namin, mahal. It's because ang usual ticket or plane ticket namin is nasa 8,000 to 9,000 lang round trip for 2. Dalawa na kami doon. See, ang layo ng difference from 9 mo na. 9K. Sabihin mo ng 12. Lagyan tayo ng baggage. 12K tas yun, 27K dahil impulsive siya. Yung 27K, wala pa yatang luggage wala yun eh. Wala pa. Kasi nga 1 month before ka nag-book eh. So, 15,000 na mas mahal. Grabe, no? Yung 15,000 pa naman, dami na mabibili doon. Dami na mabibili or magagawa or makakain. So, yun. Kaya number 1 kong rule, wag na tayo mag-impulsive trips. Yeah. Lalo na if kayo naman guys is may mga leave or marunong naman kayong mag-schedule ng mga bagay-bagay, much better if wag na kayong mag-impulsive trips kasi mas magiging mahal talaga. So, if ever lang naman na di naman lahat nabiyayaan ng kapal ng mukha natin. May kapal ng mukha sa paglilib or kasi ako dati wala talaga akong pakialam, no? Basta nagbo-book lang kami ahead, mga ilang months ahead. Kumbaga, di ba iba natatakot kasi ba di ako payagan mag-leave. Ako wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Kumbaga, wala namang magagawa yan pag nag-leave ako absent ako Di naman niya ako basta matatanggal sa work. Ganun kaming hindi masyadong mapagmahal sa trabaho dati sa corporate job namin. Ako nga, meron pa nga. Nagli-leave without pay na ako. Kasi ubos na yung leave ko pero kailangan kong gumala. So, wala na akong paki if walang sahod that day or 2 or 3 days. Basta kailangan kong i-leave yun dahil may nabook akong flight. Bahala kayo. Kung hindi kayo kasing kapal ng mukha namin, so, ang tanging paraan dyan, magbo-book kayo ng mga for example, yung mga piece of fare or seat sale na merong clause
for rescheduling. Yun. Magdadagdag lang kayo ng kaunti, mga flexible. yung flexi, yung gano'n, mga magkano ba yun? 1,000, 2,000, di ko matandaan. Magdagdag lang kayo ng konti, even sa mga hotel, di kunin yung mga free cancellation. Oo. Meron namang ganong choices. So, book lang. And then, yun, kung di nga kayo sure talaga na makakatuloy kayo, piliin nyo yung may mga free cancellations. Tandaan nyo guys, if mag-aabang kayo ng piso sale, seat sale, at mag-iisip pa lang kayo kung ano yung date, wala na, too late the hero na kayo. Oo, kasi ubos agad yun. Ubos agad yun, kaya magko-comment na lang kayo sa Cebu pag wala namang piso. Wala namang piso, wala namang seat sale. Magko-comment kayo. Diba? Wag ganun. Kumbaga, mabilisan lang talaga. Yeah. Okay, number 2. Ano? On food, nagro-rotate tayo ng expensive meals and convenience store food, grocery food, fast food. That way, dami nating matatry pero hindi masakit sa bulsa. Wow, grabe naman yun. Diba? Ba't mo rin-reveal ang ating technique? Gagayahin tuloy nila. Lagi ko yan sinasabi pag may pinopost akong food. Kunyari, kahit Ultimo McDo sa Japan, pinost ko. Lagi kong tinitip sa kanila na, guys, i-rotate nyo tong fast foods sa expensive meals or yung mga specialty food minsan na mga, kunyari, seafood bowl na mahal, di ba? Rotate nyo yun, pati yung mga grocery food, kombini o convenience store food. Wala namang masama eh. True. Ang importante is nakakakain ka during your travels na hindi naman panay onigiri or hindi naman panay fast food. Lagyan mo rin ng iba para marami kang matry. Kasi akala kasi nila mahal ang pagkain sa Japan. Naku, Japan na naman yung reference natin. Sabihin na, ano ba yan? Sige, Japan muna, mamaya Taiwan. Sige. Akala kasi nila mahal ang pagkain sa Japan dahil sa mga wagyu makikita nila 15,000 yen. Talagang mahal yun. Diba? Pero sa totoo lang guys, hindi po lahat puro 15,000 yen. May 500 yen lang. May breakfast meal nga 390 yen. May kape ka na, may sandwich ka na 390 yen. Huwag kayong matakot mag-explore. Yun lang yun. Pwede naman na kumain kayo ng mamahalin. Tama yung sinabi niya. Pero kung nagtitipid kayo, Isang beses lang yun. One time sa Hokkaido, parang gustong-gusto ko talaga ng mga specialty meals sila like yung Genghis Khan, soup curry, seafood bowl ng Otaru. Mahal yun. Yung seafood bowl ng Otaru, grabe yun. Pero pag normal na araw lang, like lunch, kakain lang kami sa McDo, sa Yakiniku like. Yung diba? Mga fast food lang na gano'n. Matsuya, gano'n. So, minsan, pwede naman. Pag tinatamad pang kumain, may mga grocery foods. Grocery foods. Mura din naman siya. Tama. Or init mo, or onigiri nga. Daming choices. Yeah, so, gano'n. Hindi lang sa Japan, pati sa Taiwan. Nabanggit ko na ng Taiwan na. Okay na, next. Okay, next. Ito, simple lang to. We get travel insurance, especially for international trips. Kasi based on what we heard, mas malaki ang gastos pag walang insurance in case of emergency. Yeah. Which is true. Diba? Buti naman at hindi pa namin nakagamit yung insurance namin pag nagkasakit tayo. Kasi di tayo nagkakasakit mga hospitalization. Sana. So, good thing hindi pa naman nagagamit. Ayun yung yung bibilin mo na sana hindi mo magamit. Oo, travel insurance. Pero importante siya. Kasi nga, what if hindi natin kasi controlled hindi natin alam anong pwede mangyari during travel. So what if nasa ibang bansa ka, nagkasakit ka doon, kinailangan mo ma-hospital, mas mahal ang hospital doon kasi mahal ang dito. hospital, yeah. So might as well, may travel insurance ka to cover that. Magkano lang naman yun yung travel insurance, diba? Nagre-range lang siya sa 100 pesos to 1,000. Depende sa 300 yata pag 7 days. 500 kapag 21 days. Ay, ano pala, 16 Depende days. Rin sa lugar na pupuntahan. Minsan, mas mahal sa iba eh. Depende sa anong bansa. Yeah. So, kumukuha tayo sa Klook, syempre use our code. Yeah. Travel Joy Insurance po ang aming kinukuha kasi nasubukan na namin siya one time. Hindi sa medical expenses but sa damage luggage. Responsive sila doon. Wala kami nakuha dahil may nakuha na kami kay Cebupac. Pero the fact na nagre-respond sila na sige po, ganito po, ganyan yung tungkol dun sa luggage na nasira, ganyan. Magandang na yon, trait na yon ng company or ng insurance company kasi nagre-reply sila. Yeah. So yun, Travel Joy sa Klook, use our codes, Jamimay Klook and Sorrel. Yan. Ayos. Commercial yan. May i-add ka ba? Baka may isisingit ka. Wala. Go. Ikaw lang. Okay, number 4. Budgeted ang pang-shopping, including pasalubongs. We only buy affordable pasalubong. It's the thought that counts.
Pag hindi nila bet, then hindi na namin sila ulit bibigyan, mas tipid pa yun. Actually, yung mga pinapasalubungan naman namin, grateful naman sila. Oo, wala naman nagsabi na pangit. Ano ba yan? Ito lang, wala. Pero last time nga, nung pumunta kami sa Japan, wala kaming pasalubong kahit kanino. Kasi, pabalik-balik naman na. So, siguro pag nag-ibang country naman tayo, doon naman ulit tayo magpapasalubong ulit. And sabi ko nga, budgeted. Ayun nga. Kaya kung nabanggit yun, hindi dahil kuripot kami. Dahil wag natin masyadong obligayin yung sarili natin na, ay, nakapag-travel ako, kailangan ko mag-shopping. Minsan kasi may mga circumstances like, parang pagpuno na yung luggage mo. Katulad kami, last time, puno na. Reason, no? Oh, puno na kasi. Sakto. May picture ako nun, may ebidensya ako, 20 kilogram sakto. Parang hindi naman tayo para mag-add ng another 20 kilo for pasalubong. Diba? 1,000 din yun. Parang, tsaka ayun, nasa isip na rin natin na babalik naman dito. Yeah. Napasalubungan na rin natin sila ng ilang beses, dito. No? So, may next time pa. Don't worry. Yeah, ayun nga. Isa pa yun, if parang kasi yung iba na-burden na, kailangan pasalubungan ko si ganito, yung office mate ko, lahat na. Tapos may kita mo yung shopping bills mo, kaya nasasabihan na ang gastos daw ng Japan, ang gastos ng ibang bansa. Pag nakita mo, pag kinompute mo yung yung tawag doon, expenses mo, makikita mo ang laki ng shopping. Actually, nagulat nga ako eh. Ganun ang thinking talaga ng iba. May nag-comment dati sa mga budget breakdown ko. Ba't gila yung shopping nyo? Ba't 5,000 lang? Tapos may nag-comment nga na wow, 11,000 lang yung shopping nyo, nice one. Mahal pa nga yun para sa akin eh. Oo. So ibig sabihin, yun nga, kumbaga ang mindset pala talaga, pag pupunta ka dito, siguro parang dapat all in na. Shopping tayo, gastusin natin ng 100,000 yung shopping, bigyan ng jacket yan. So yun, isang magandang budget tip namin is, well, kasi personality din natin kasi na hindi ma-shopping. So nakakatipid kami sa shopping. Yes. Di talaga kami into parang kailangan mag-shopping haul ng todo-todo pag nasa ibang bansa or nasa galaan, nasa travel kasama siya. Hindi. May budget lang. Usually it's 5,000 pesos to 11. Parang 11 yung pinakamahal. Pinakamahal na nga. Siguro kami dalawa na tayo dun hindi yun each, guys. Dalawa na tayo, 5,000 to 15,000 kasi alam ko bumili tayo ng shoes? Ng Onitsuke. Yun. 15,000 na yung max namin na naging basta mahal doon. Kahit di ako makabili ng PS5 eh. Yun. Depende eh. Kung ma-shopping kayo, wala tayong gagawa dyan. Yun. So yun. Meron talaga mga katulad namin hindi talaga masyadong malaki yung gasto sa shopping. Kaya nakakatipid. Yes. And so, Next. Number 5 na agad. Yes. Ito guilty tayo. Kasi nga, hindi natin nagawa one time. We book hotels and make sure the location is convenient based on our itinerary. Dapat may malapit na public transportation to avoid taxi, Grab, Uber dahil mas mahal yon kesa sa trains, buses, and public transport. Yeah, totoo yan. Dahil ako na yung nagpaplano ng trip natin, pina-make sure ko yan recently. Kino-compute ko rin if dito mag-stay, pag gumamit ng passes, baka mapamahal, mga ganon, something. Pag masyadong malayo, baka mapa-airport transfer, maraming luggage, mga ganon. Daming iisipin. So, yung magandang tip yun. Kasi sa ibang bansa, hindi biro yung pamasahe. Like yung nasa Taiwan tayo, ang ganda ng location na yun. Cho Hotel 3. Ang lapit ng Siemens Station. Tapos, nasa Siemens din ka na. So, isipin mo, tipid mo, lakad-lakad ka lang along the area. Nakatipid ka na ng pamasahe. May mga napuntahan ka pa. Spots. Diba? Tapos yung Siemens Station, nandun na lahat. From bus to, ang tawag doon, from bus to train. Diba? Nandun na lahat. So, ayos. Isa yun sa tipid tips. Maghanap ng hotel na maganda ang location. Para hindi kayo mapamahal sa transportation. Kaya ako nasabing guilty tayo doon. Kasi hindi nga natin nagawa yun nung nag-impulsive trip. Napunta tayo sa hotel na hindi masyadong malapit sa train station, hindi rin malapit sa bus station. Wala rin masyadong shoppingan. Kaya, isang beses lang yung impulsive trip pero na, hindi siya ganun Siguro depende. Baka kung sobrang milyon na ang sobra-sobra sa pera mo.
Mag-impulsive trip ka. Yung tipong wala nang planning. Uy, Japan tayo bukas kasi gusto ko ng ramen eh. Yun. Ramen eh. Yung tipong gano'n, sobrang dami mong pera, so pwede ka mag-book agad-agad bukas. Go ahead. Do that. Pero kung budget, dahil ang topic natin is budget, pati tayo rin is budget to mid-travelers. Doon tayo sa no to impulsive trips and good location ng hotel. Yes. Okay, number 6. Ito. Lumisilip eh, no? Number 6. We go to free attractions and parks. Free. Walang babayaran. Libre. Libreng spots. Yeah. Take advantage of those. Sa Japan kasi parang yung ultimo mga simpleng park parang attraction na talaga. Lalo pag na-tsempohan nyo ng mga cherry blossoms, autumn foliage, snow. Lahat, no? Lahat. So, hindi lang sa Japan, basta Japan na naman, no? Sa Taiwan din. Remember, nung pumunta tayo sa Yangmingshan. Wala namang entrance yung Yangmingshan Flower Clock. Diba? So, pwede naman na pumunta kayo sa mga attraction na libre. O yung mga tourist spots na libre. Diba? Ito napansin ko sa mga sa mga nagta-travel na ito, na naman siya eh. Depende na naman sa trip nyo eh. Kasi, for example, hindi tayo mahilig sa theme parks. Hindi tayo mahilig. So, may mga travelers na yun yung hindi mawawala dapat sa bawat trip nila na dapat makapag-Disneyland. For example na lang na theme parks kasi yun yung pinakasikat. Disneyland, ganyan. Kaya, ang laking chunk nung gastos nila papunta doon kasi mahal ang entrance fee sa mga ganon. So, dahil hindi tayo mahilig doon, just like yung shopping, nakakatipid tayo sa site na yun. Kasi nga, nagpupunta tayo sa mga free parks, mga castle, temple, shrines. Free yun Yung mga castle pa nga na may bayad eh. Hindi pa tayo pumapasok pag ayaw natin. Diba? Parang, okay, sold na ako makikita siya from here. Bakit pa ako papasok? Oo nga, hindi nga pala tayo pumapasok. Napaka-kuripot namin sa mga entrance fee na yan. At saka, bilang tito at tita, ang hilig na rin natin sa park lang na umuupo lang. Basta't may makitang upuan, uupo. Tapos, since maganda naman yung paligid, di dun ka na mag-picnic ka doon or stay ka lang doon for ilang minutes or hours. Actually, sa cherry blossoms nga, may tawag dyan eh. Yung mga Japanese, yung hanami. Magpipiknik lang sila under the cherry blossoms. Diba? Yung hanami means parang flower watching. So, nandun lang sila together. O diba free thing to do pero ang saya nun at saka cultural pa kasi nga naka-tie up sa culture nila yung cherry blossoms talaga pati yung hanami. Yes. So yun, diba? Di ka na nagbayad, walang entrance fee, ang ganda pa ng paligid. So, hindi pa mahal yung pagkain kasi binili mo lahat sa convenience store. Diba? Ang dami pa. Tsaka, hindi lang siguro parks, baka meron din mga museums na free. Meron. Actually. Yun yung mga sinasabi ko na we take advantage of those. Kaya tayo nakatipid. Sa Taiwan, yung Red House ba yun? Free lang yun Oo nga. Museum ba yun? Museum. Tapos merong konting siya doon. Yun, mga ganon. Pati yung sa Thailand din. Taipei 101. Taipei 101. May bayad siya if aakit ka. Kung viewing sa baba, wala namang bayad yung mga ganon, diba? So, yung mga spots na ganon, tipid hacks yun. Yes. Puntahan nyo yun. Kung trip nyo pag hindi, di punta kayo Disneyland. Gastos kayo doon. Okay, number 7. Pagpaalis ay hindi na to totoo. Di na to updated. Sige nga. Dati, ginagawa namin to dati, sige. Pagpaalis, hindi tayo nagdadala ng extra baggage. Meron tayong foldable bags. Yes, maganda yan. Totoo yan. Tapos, pag pauwi, dun lang lalagyan natin ng gamit yun, di ba? Namili tayo yung foldable bags. Dun lang tayo magbabayad ng extra baggage pauwi. Ngayon, hindi na siya totoo eh. Hindi, pero ginagawa natin yung dati. Ngayon kasi, meron tayong isang malaking luggage kasi. Tsaka parang long stays. Long stays kasi. Pero, so, daming damit din. Pero pag hindi nga long stays, ginagawa natin yun. Kasi yung extra foldable bag na yun, dahil for pasalubong yun eh. Oo. Ngayon, for example, pag mga 8 days lang, hindi tayo nagdadala ng malaking luggage talaga. Sa Taiwan, nagdala tayo eh. Nagdala ba tayo? Nagdala ba tayo? Oo. Yung isang malaki na. Pero yung sa unang Fukuoka yata, hindi. Basta sa mga una natin before na international, di tayo nagdadala, lagi tayo naka-hand carry lang, tag-isa. Yeah, naka-LL na tayo. Dahil naka-LL na, meron na rin kaming extra baggage pa alis, pati pa uwi, additional pa. Ganun. Yeah. Pero yun, pag gusto yung mga tipid, ganun. Lalo pag pupunta kayo sa mga summer trips nyo,
Kasi hindi naman required ng maraming dala yun eh. Nga. Pagka mga summer, tama. Pati pag mga short stays like 5, 4 days, siguro pwede na hand carry talaga. Yes. Kasi yun, dala nga kayo ng extra bag na natutupi. Para in case nag-shopping kayo dun sa bansa na yun or sa lugar na yun, lagay nyo dun sa extra bag na yun, yun yung i-check-in nyo ngayon, di ba? Tipid. So parang bali, isang check-in lang yung binayaran nyo, yung pauwi lang. Yes. Kasi papunta, nakatupi yun eh. Di ba? Marami yung... May nag-viral ako TikTok noon kasi may yellow basket pa nga nung bag. So parang daming naging comment doon na, nga no, pwede yan, ganyan. Tapos dami nilang tinatag na ibang tao na ganito yung gawin para makatipid na isa lang yung babayaran baggage pa uwi lang. Reshare mo na yan sa trial rules mo. Ay, tapos na pala, wala na. Pero meron akong friendly reminder sa dulo. Sige, Budget travel does not mean sakto lang ang dalang panggastos. Always bring extra cash, a debit card or a credit card sa lahat ng trips. You never know what could happen, especially in a foreign country, so better be ready. Yeah. Ang minimin ko dito nung kinumpos ko to, kunyari, ang budget traveler kayo, tapos ang budget nyo is 50,000 pesos. Hindi ibig sabihin na yun lang yung pera nyo. Oo. On the trip. On the trip, pati sa buong buhay nyo. Yun na yung buong pera nyo. Dapat may extra. Kasi hindi mo alam ano pwede mangyari habang nasa trip ka. So, makakulang. Dagdag ko nga, yung credit card, malaking tulong yon. Lalo pag tinatamad ka mag-withdraw. Recently kasi parang yun ang ginagawa ko. Puro credit card daw ngayon eh. So, lalo sa Japan nga. Even in Thailand. Even in Thailand, panay credit card yun, mag-shopping tayo. So, kahit di ka na mag-withdraw or wala kang dalang cash, masyado, at least pwede kang mag-tap-tap. Basta make sure na babayaran nyo yun. At napanood nyo yung past episode namin, episode 7, regarding sa credit card. Para, hindi po yan free money, okay? Yes. Yun. So yun, tama. Tsaka hindi lang for shopping, hindi lang emergency shopping yung pinag-uusapan nating emergency. Emergency rin talaga, yung literal. Totoong emergency. Kunyari, for example, nagkasakit. Or may kinailangan kang bilhin na during your trip na pag hindi mo binili yun, hindi ka matutuloy. For example, nabalian. O basta may something na hindi inaasahan. Kaya nga emergency. So dapat lagi kang may extra cash. Or may very, 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 very good deals. Nakita mo, buy one, take one yung PS5. Bilhin nyo na. Puro nasa shopping yung emergency mo. Maghahalata ka. Hindi, sige, wag shopping. Basta. Wala akong maisip. Pero basta guys, emergency lang. Parang lang to, precaution. Parang yung travel insurance. Yeah. Diba? Hindi mo naman yun alam kung magagamit mo or hindi. Pero good to have. Yeah. And if magta-travel kayo, make sure na meron talaga rin kayo. Wag yung So, sorry for the term di ko masyadong bet ito eh. Yung travel now, bahala later. Or yung God will provide. Kasi, parang pag God didn't provide, edi baon ka sa utang. So dapat laging kayo, for example lang to, may savings talaga kayo na for emergency. May extra money. May extra money talaga. For example, ang trip nyo is 50,000. Hindi naman yun hindi sana yung buong 50,000 lang talaga yung savings nyo. Sana kahit paano. Wala, all in na pala yun. 100,000. Kasi kami, nung first Japan trip kami, aminado naman tayo doon, para medyo tight talaga yung cash namin for 12 days. Naka 100,000 plus tayo yung expenses natin. Pero ang pera namin noon 100,001. So may extra kaming piso. Joke lang. Basta may extra naman kami kaunti. Huwag naman yung sobrang sagad talaga. Oo, yun yung maganda yung sinabi mong term. Huwag sagad na. Yun na yung lahat ng pera mo. Ipang travel mo. Kasi what if nga may emergency? Ano pang ilalabas mo? Wala na. After that. Kaya sige, sabihin natin, wala kang cash na dala. May credit card at debit man lang na pwedeng ipanggastos in case of emergency. Yun lang yung minimin ko doon. Lagi may kayo dapat, lagi kayong meron pang emergency kasi kaya nga emergency, di mo alam kung kailan mo gagamitin eh. Di ba? So sana lagi nyo i-take consideration yun sa mga budget nyo. Tapos dagdag ko lang, wala na to sa list.
parang naisip ko lang bigla, budget travel doesn't mean compromising the travel. Diba? Sabi ko nga, kahit na nakaka-LL na, we still choose yung parang kung saan makaka-less ng gastos. Yes. Pero hindi mo dapat i-compromise din yung happiness mo, yung comfort lalo na yung comfort ngayon. So, iba-iba tayo ng comfort level, guys. So, pati kami, aminado ako, nag-improve na rin yung comfort level ko. So, depende rin talaga sa tao yung magiging definition ng budget travel. Maaaring sinasabi namin to na mid-traveler kami ngayon. Pero for me, budget pa rin yun sa iba. Budget pa rin to. Sobrang budget pa rin yun talaga. Tsaka wala masama. Wala nang masama. So, if ang comfort level yung mataas, you can also do budget on your own terms Oo. Kung ang budget travel sa inyo is nagre-range sa 10,000. Kunyari lang 10,000 pesos per day. Go ahead, yun yung budget mo Depende nga siya, di ba? So, kung sa amin naman, for example, ang budget travel sa amin is dapat hanggang 5,000 pesos per day lang. Magkaiba tayo doon. Magkaiba tayo. So, ang importante lang is hindi ka impulsive or napagplanuhan mo talaga. Budgeted means hindi naman cheap Budgeted means you prepared for that expenses Di ba? So, tama ba English ko? Tama, ang ganda. Ang ganda na. Parang, sinamarize mo yung minimin ko na tsaka para saan yung tips na to. Diba? Yun. Basta, ang number one rule sa travel, don't compromise nga yung comfort and happiness mo at laging may extra savings ka. At number 2 rule ay gamitin nyo yung Klook codes namin. Yun. Isa para makatipid kayo sa mga Klook bookings ninyo. And follow our socials para mas marami pang mga budget travel tips. Hindi man yan cheap, but budgeted. Thank you guys for listening. This is episode 10 na. Yeah, 10 na yata. Wow. 10 weeks na tayo naglalabas. Maraming salamat. See you on Fukuoka, episode Japan. 11. Baka yung mga susunod naming episodes shoot sa Fukuoka. Yay! Thank you guys. Bye!